Hindi lang daw refreshing na inumin ang sabaw ng buko, pwede rin itong pampasarap sa mga lutuin. Pagkatapos naming magpakahirap sa pagkuha ng buko, syempre kailangan kumain naman kami. Ano ang pinakamasarap na ulam na may buko? Binakol. Kasama ko dito si Ate Angie. Ayan, magluluto kami ngayon ng chicken binakol. Alright. Pero parang kakaiba itong manok na gagamitin natin. US Selkie. Wow, US, di ba? Maitim. Opo. Maitim Black po talaga. talaga yung meat niya. Ito yung tinatawag nilang silky chicken. Opo. Sa kawali, magigisa ng luya, sibuyas at bawang. Sunod na ihahalo ang manok at palalambutin ito sa loob ng 15 minuto. Itong chicken binakol, para lang naman siyang chicken tinola rin. Pero ang pagkakaiba, medyo may manamis-namis siyang flavor kasi imbis na tubig, ang ginagamit dito ay sabaw ng buko. Eh, alam naman natin yung sabaw ng buko, ang sarap nun, di ba? Sunod na ilalagay ang buko juice at tanglad. Titimplahan ito ng asin, paminta at seasoning. Sunod na ihahalo ang laman ng buko at siling haba. At saka pakukuluin ng 10 minuto. Ayan, kulong-kulo na talaga, bonggang-bongga. Huling ilalagay ang dahon ng sili. At maya-maya pa, ready to plate na ang chicken binakol. Luto na ang ating chicken binakol. Talagang nakalagay pa sa sa nyog. Oh. Pasado kaya sa panlasa? Tikman natin yan mamaya. Bukod sa malalawak na sakahan at lupain, marami ring magandang mga waterfall ang Siniloan. Halos 30 mga talon ang makikita sa bayang ito. At ang isa rito, nandito mismo sa farm na aking binisita. Sa ilog at sapa na karugtong ng mga talon gaya nito, may isang klase raw ng shell na madalas makita. Ang tawag nila rito, bayuko. Yung bayuko, isa itong uri ng parang suso na medyo malaki siya. Tapos kumakain daw yun ng mga tuyong dahon at saka ng mga kahoy. Tapos nandun daw sa mga malalamig na lugar. Masarap daw yun gataan. At maghahanap tayo ngayon. Meron dyan? Ayun! Ayun! Paano? Buhay pa to, kuya. Paano to kukunin? Dinadampot lang na ganyan? Pinasarap trivia time tayo. Ang bayuko o polished muffin sa Ingles ay isang klase ng air-breathing land snail. Ang mga giant suso na ito, endemic sa Pilipinas o likas na matatagpuan dito lang sa atin. Sa tabi ng mga halaman? Basta may tuyo. Ito. May nakita ako dito. Yan. Buhay pa to. Si kuya, baka may mahanap si kuya. Medyo mahirap hanapin kasi kakulay niya yung tuyong dahon. Eto oh. Ay, pero maliit lang to eh. Parang baby bayuko to. Challenging din sa balakang at baywang ang paghanap ng mga bayuko dahil sa kayuyuko. Sa wakas, bayuko hunting done. Dahil dyan, diretso na tayo sa kusina. Bago iluto ang mga bayuko, kailangan muna itong alisin sa kanyang shell para matanggal ang mapait na bahagi nito. Lahat ito tatanggalin. Opo, kasi yun po yung kinain nila eh. Oh. Ayan. Yan. Okay, so ito na yung nalinis nating mga bayuko. Ano ang pinakamasarap na luto sa bayuko? Ginataan! Tara, gawin na natin. Sa kawali, magigisa ng luya, sibuyas at bawang. Sunod na ihahalo ang mga nalinis na laman ng bayuko. Sunod na ilalagay ang siling haba, paminta, asin, at seasoning. So ngayon,
ngayon, ginigisa na lang natin ito. Pero kanina, nung nasa shell pa siya talaga, pinakuluan na ito ni ate for 20 minutes Apo. na nilagyan na ng asin. Apo. At saka ihahalo ang kakang gata o yung unang pigang gata. Pakukuliin lang ito ng 10 minuto hanggang sa magmantika ang gata. Ayan, tingnan mo, nagmantika na. Naglatik na talaga siya. Oh, grabe ano. Naku. Pwede nang lantakan ang ginataang bayuko. Oh, may pa-parsley for a social. Para tayo nasa fine dining restaurant nito. Charot. Luto na po ang ating ginataang bayuko. Tikman natin. First time ko itong kakain ng bayuko. Diba? Parang lengwa yung peg nito. Lalagyan ko ng gata. At syempre, kapag may gata, kailangan may kanin. Yun ah. Lasang-lasa mo talaga yung gata. Natin yung bayuko. Talagang yung nagmamantika pa yung gata. Napakalinamnam. Naluto talaga ng maigi.